Karma na ba ito kay Mike Defensor na kilalang supporter ni Vice President Sara Duterte o talagang may mabigat na ebidensya lamang laban sa kanyang mag-ina, si Julie Defensor at si Miguel Gabriel Defensor, na ngayon ay inakusahan po ng kasong kriminal ng National Bureau of Investigation para sa kasong qualified human trafficking. Ito pa, dagdag na pasabog mga tol sapagkat ipinasara na ng City Government of Pasig sa pangunguna ni Mayor Vico Soto ang negosyo na yan na ni-raid ng NBI. Ito po yung Chicago KTV at saka Blue Hotel. Unahin po natin, ito pong balita kaugnay po ng closure order ng City of Pasig. Ayon po dito sa dokumento na shinare ni Atty. Jesus Palsis, closure order dated April 27, 2026. Mula po ito sa Business Permit and Licensing Department ng City of Pasig. Ganito po kabilis umaksyon ang mayor po namin dito sa Pasig na si Vico Soto to Serene Development Corporation, Blue Hotel, Cliff Point Square, Ortigas Home Depot Complex, J. Vargas Avenue, Ugong, Pasig City. Subject, closure order against Serene Development Corporation / Blue Hotel Pasig. Based on available information, the April 21st, 2026 raid conducted by the National Bureau of Investigation within your premises resulted in the discovery of serious illegal activities involving human trafficking and the facilitation of prostitution within the premises in violation of the Anti-Trafficking in Persons Act as amended or Republic Act 9208 as amended and pertinent provisions of the revised Penal Code. Thus, the continuation of such unlawful activities within your establishment constitutes grave violation of the conditions of your business permit and or business registration with the BPLD, which requires strict compliance with all applicable laws, local ordinances, and standards of public morals and public order. Pending the resolution of the complaint by the Office of the City Prosecutor, Pasig, and in the interest of public welfare and safety, this establishment, Serene Development Corporation, Blue Hotel Pasig, is hereby ordered closed. Salamat kay Mayor Vico Soto sapagkat napakabilis po ng aksyon niya dito po sa issue po na ito. Kaya ang tanong natin muli, karma po ba ito? O talagang malakas lamang ang ebidensya laban po dito kay sa pamilya ni Mike Defensor na kilalang supporter ni Vice President Sara Duterte. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo sanang kalilimutang mag-like at kung kayo po'y sumasang-ayon dito po sa mga ginagawa natin sa ating programa, mag-subscribe na din po kayo mga tol. I-komento niyo po dyan kung naniniwala po ba kayong karma itong nangyayari sa pamilya ni Mike Defensor. Pero alam po ninyo, ang operasyon po na yan ng NBI ay talagang pinuri po ng publiko. Kapuri-puri naman talaga ang ginagawa ngayon sa pangunguna po ng direktor nito na si Atty. Melvin Matibag. Napakarami na pong operasyon. Simula po nung naupo siya last February 2026, ang matagumpay pong naisagawa ng NBI. Ngunit dito po sa naging operasyon sa Pasig, nagkakaroon po ng kaunting kontrobersiya. No? Nai-issuehan po ang NBI na meron daw pong pinipili. Ang nagpalabas po ng issue na yan ay ang isa sa mga sinusuportahan ko pong senador na si Senador J.B. Ejercito na mamaya ibibigay ko po sa inyo ang panig niya. At saka syempre, ang sinusuportahan ko din po na si Ombudsman Boying Remulla. Ang problema sa atin ngayon, kapag hindi umaayon sa atin ang sinasabi ng ilan, nawawala na kagad yung pagsuporta natin sa kanila at nakakalimutan na kagad natin
yung nagawa nila. Pero karapatan nyo naman po yan mga tol at inirerespeto ko po yan. Puntahan po natin ito pong balita kaugnay nga po ng kontrobersiya na yan na sinagot na po ng NBI. Pakinggan po natin ito. Nagsalita na ang National Bureau of Investigation kaugnay sa alegasyong pinalaya umano ang ilang VIP sa ikinasang KTV at hotel raid sa Pasig City. Sa nasabing operasyon, dawit ang mag-ina ni dating Congressman Mike Defensor. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa NBI office sa Pasay City. So Andrea, ano ang paliwanag ng ahensya? Sige, i-address ko yung tanong ninyo mga tol. Tapan, anong masasabi mo doon sa sinabi ko sa iyo about sa asawa ni Ombudsman Boyeng Remulla at sa asawa ng abogado ni BP Sara? Hindi ko matandaan kung ano pala yung sinabi mo, tol. Pero kung ang tinutukoy mo ay magbayaw ang isa sa abogado ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment complaint niya, hindi ako naniniwala na it will affect the decision of Ombudsman Boyeng Remulla. After all, si Pangulong Bongbong Marcos ang pumili sa kanya. Kung pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Bongbong Marcos, wala naman ako nakikitang ginagawang mali ni Ombudsman Boyeng Remulla, kaya sinusuportahan ko po siya patuloy. Kurina, sa kanilang pahayag kaninang hapon ay dumipensa na nga ang NBI laban sa mga issue na bumabalot sa ikinasa nilang raid sa isang KTV hotel sa Pasig City. Giit ng ahensya, tumaan sa wastong proseso ang operasyon. Inamin ng National Bureau of Investigation na pinalaya ang ilang individual na kanilang hinuli sa naturang raid sa Pasig. Pero pagtitiyak nila, ito ay matapos ang proper identification at processing kung saan na sigurong walang kinalaman ng mga personalidad sa iligal na operasyon sa lugar. Consistent daw ito sa inilatag ng mga karapatan ng saligang batas laban sa warrantless detention ng walang probable cause. Sinusunod daw ng ahensya ang mas mataas na quantum of evidence alinsunod sa DOJ Department Circular 20 ang prima facie evidence or reasonable certainty of conviction. Dagdag ng NBI, gumugulong pa rin ang kanilang investigasyon sa Chicago KTV bar at gaya ng naunang sinabi ni Director Melvin Matibag, posible pang madagdagan ang mga makakasuhan kaugnay dito. Marami dun sa aresto no, na sinasabi, may personality, may mga ganyan, may kakilala, but we process everybody. So, we don't know kung talaga sabihin mo prominent businessman. Lahat naman nagpapakilala. Sa totoo, may mga nagpapakita pa ng picture. Kasama si ganito, si ganyan. But upon bringing the pre-process namin lahat sila dito. And we made sure na kung ano yung participation nila at responsibility under the law, ay papapanagutin natin. Siyempre, naniniwala ako kay NBI Director Melvin Matibag. In fact, ito nga po yung official na pahayag ng NBI translated in Tagalog. Muli ko pong babasahin sa inyo mga tol. Operasyon sa Chicago Family KTV. Nais linawin ng NBI ang ilang usapin kaugnay ng operasyon sa Chicago Family KTV upang matiyak ang tama at malinaw na pagtalakay sa publiko. Ang mga operasyon ng NBI ay pinamamahalaan ng mga pamantayan sa ebidensya na hinihingi ng ating sistema ng hustisya. Ang raid na ito ay isinagawa ng buong pagsunod sa mga umiiral na legal na proseso at sa malapit na koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Ang mga individual na natagpuan sa lugar na sa unang tingin ay walang kinalaman sa kriminal na operasyon ay pinalaya matapos ang wastong pagkilala at proseso nang hindi isinasara ang posibilidad ng pagsasampa ng kaukulang kaso kung may sapat na ebidensya. Ito ay naaayon sa karapatang konstitusyonal laban sa warrantless detention kung walang probable cause. Ang focus ng aming ebidensya alinsunod sa Department of Justice Department Circular 20 ay nakatuon sa pagpapatunay ng pananagutan ng mga operator at traffickers at sa pagprotekta sa mga biktima. Ang kaso ng Chicago ay hindi pa tapos. Sa mga susunod na araw, magsasampa ang NBI ng karagdagang kaso laban sa iba pang mga individual at entidad sa pakikipag-ugnayan sa Department of Justice Interagency Council Against Trafficking or DOJ-IACAT. Maingat kaming kumikilos upang matiyak ang matibay na posibilidad ng conviction. Sinisigurong ang mga kasong inihain sa korte ay solid at hindi mababasura
dahil sa teknikalidad na maaaring makasama sa mga biktima. Nananatiling nakatuon ang NBI sa buong transparency. Ang aming trabaho ang magsisilbing patunay. Pero syempre, hindi maiwasan na sa bawat eksena ay meron pong paminsan-minsan nagkakaroon ng kontrobersiya. Alam niyo, ako po ay dating pulis at hindi naman po yan bago na rin sa trabaho ng pulis na kapag successful ang operation, may mga kume-question. Pero ang maganda sa pag-question, nagkakaroon po ng transparency. No? Kaya ako, with due respect sa mga paniniwala po ninyo, hindi ko po ito tinitingnan bilang pagsira kay NBI Director Melvin Matibag nor sa NBI. Kung ang tingin po ng Ombudsman na si Boyeng Remulla at ni si Senator JB Ejercito ay merong irregularity, karapatan po nila yon bilang independent body. We cannot dictate any senator kung ano ang dapat nilang gawin. Kasi after all, the NBI ay nasa ilalim po ng ehekutibo na independent at co-equal ng lehislatibo. There is always a check and balance for everything. Kaya sa akin, constructively speaking, and bias ako para kay Ombudsman Boyeng Remulla, bias din ako para kay Senator JB Ejercito, bias din naman ako pabor para kay Melvin Matibag, kaya gigit na ako. No? Bakit ko i-criticize kaagad si Ombudsman Boyeng Remulla dahil lamang sa sinabi niyang yan at kakalimutan ko na ang sakripisyong ginawa niya pabor para kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit ko kakalimutan din ang nagawa ni Senator JB Ejercito para sa Pilipinas kahit wala pa ako nakikitang direktang pagpabor para sa ating Pangulo. No? Kasi personally na-experience ko, hindi man ako ang natulungan ni Senator JB Ejercito ang maraming mga kababayan po nating Pilipino. At nakikita ko sa kanya na unpopular talaga ang stance niya sa maraming mga bagay na mahirap pong intindihin. Ngunit wala akong nakikitang direktang pagkakamali na ginagawa ni JB. In fact, kaya nyo bang sabihin na corrupt si JB Ejercito? Ako, hindi ko kayang sabihin yan dahil wala akong issue na nakikita sa kanya hinggil sa korupsyon. Bagamat, ayan ang mga posisyon ninyo, inuulit ko, nire-respeto ko yan mga tol. Pero patuloy po nating pakinggan. Mamaya ilalatag ko ang bawat panig, partikular kay Senator JB Ejercito. I do not know kay Ombudsman Boyeng Remulla kasi hindi ko naman siya kilala at wala akong komunikasyon sa kanya. May nagtanong, bakit nagpapaliwanag sa iyo si Senator JB Ejercito? Ang sagot ko talaga, hindi ko alam. Maybe nire-respeto niya ako bilang isang vlogger kaya kapag may nakita siyang pinopost sa social media against him, ay ipinapaalam niya sa akin para first-hand ako ang unang makaalam ng sitwasyon at ibigay ang kanyang panig. No? Pero doon sa mga bagay-bagay na maaaring iniisip nyo, hindi ko alam. No? Kasi may mga nagsasabi, baka daw binabayaran ako ni Senator JB Ejercito. Again, inuulit ko mga tol, kung ang administrasyon ng ito, hindi ako nakikisama sa mga vloggers na sumusuporta sa gobyernong ito. Palagay ba ninyo, ako pa'y didikit kay Senator JB Ejercito na hindi naman kilala talaga bilang solid supporter ng Pangulo ng Pilipinas? Kung hindi, nasa gitna lang naman siya. Diba? Common sense. But anyway, karapatan nyo yan kung ano man ang gusto ninyong sabihin, wala akong magagawa dyan. O, ituloy po natin ito. Una nang napag-usapan sa radio program ni Ombudsman Jesus O, tingnan mo, itong tatanga-tangang si Edwin de Mesa, tanga ka talaga. Paano ako magiging aso ni Senator JB Ejercito? Ang tanga mo naman. Ang aso, nagtatanggol lagi. Ipinagtatanggol ko ba lagi si Senator JB Ejercito? Pinababayaan ko nga lang yan kung inaatake ninyong mga tanga eh. Di ba? Kasi katangahan ng umatake sa isang tao na hindi mo naman kilala talaga personally. No? Na kung aasa ka lamang dahil sinabi nung vlogger, sinabi nung ganito sa balita, tapos hindi ka man lang nagsiyasat sa sarili mo, katangahan yon. Pasensya na kayo kung tatamaan kayo sa sinasabi ko, nagpapaka-prank ka lang ako sa inyo. Di ba, Eddie Mesa? Tanga ka talaga. O, wala akong pakialam kung sabihin mong aso ako, pero isa lang ang konklusyon niyan, tanga ka. Katulad ka ng mga Duterte supporters na mga tatanga-tanga. O, tuloy po tayo dito. Tapos ngayon, tinitira din si Ombudsman Boyeng Remulla sapagkat nagpahayag po siya
ng intensyon na pag-iimbestiga sa NBI. Karapatan nila yan. No? In fact, kaya nga siya itinilaga ng Pangulo bilang tanod bayan eh. Dahil pagka sa tingin ng tao o ng ombudsman merong irregularidad sa conduct ng isang public official, nandyan sila para siguraduhin na ito ay hindi magpapatuloy at mapanagot ang mga gumagawa ng hindi tama sa kanilang mga tungkulin. Kung wala namang ito sasabihin ko sa inyo, lagi nating sinasabi kay Sara Duterte na kung walang maling ginagawa si Sara Duterte ay haharap ito. Ganon din naman ang NBI. Bakit magiging selective tayo dito? Kung walang ginagawang mali ang NBI, haharap yan definitely sa ipapatawag na Senate Committee hearing at dito sa Ombudsman. At pretty sure ako na walang magiging problema kasi naniniwala akong walang ginagawang mali ang NBI. Pero ang mga tangang katulad ni Eddie De Mesa, hindi maiisip ang ganung bagay. Ako kahit ipatawag ni Ombudsman ng NBI, kahit ipatawag ng Senado ang NBI, naniniwala ako na walang kasalanan ng NBI, kaya sisikat pa ang NBI dyan sa katotohanan. Pabor na pabor pa nga po ito kay Atty. Melvin Matibag na after all those investigations, mapapatunayan na walang kinalaman o walang irregularidad sa kanilang operasyon. Di, ang ganda nun sa optics ni Director Matibag, di nyo ba naiisip yon? Tangang Eddie De Mesa? O tuloy po natin dito. Crispin Rimulya nitong linggo ang isyu tungkol sa di umano'y VIP na anyay isa sa mga hinuli sa Pasig Raid pero hindi nakasama sa mga kinasuhan. Hindi na pinangalanan ng personalidad pero opisyal daw ito sa isang golf and country club sa Mandaluyong. Yan. Itong ombudsman, dapat daw ito. Hindi nila pinangalanan. Kaso lang pinangalanan ni Pebbles Talaquera. At syempre, hindi naman din natin masisisi si Pebbles kasi love niya si Atty. Melvin Matibag. Ano? At tingin ko, meron silang komunikasyon dahil kay Pebbles Talaquera din mismo nang galing na ipinaalam niya ang sitwasyon na yan at agad umaksyon ang NBI. I do not know kung talaga siya ang confidential informant ng NBI dyan. Pero yun ang claim ni Pebbles Talaquera dito sa kanyang Facebook page. At dito, tinira niya si JB Ejercito. Nag-usap kami ni Pebbles dito. Kami nga, hindi kami nagtatalo eh. 'Di ba? Ang ganda ng naging palitan namin ng pag-uusap ni Pebbles Talaquera, open-minded, constructive. Sabi ko sa kanya, Madam, gawin mo lamang ang mga sa tingin mong tama. Tirahin mo lahat ng mga gusto mong tirahin kung sa tingin mo hindi sila gumagawa ng tama. Hindi ko yan ito-tolerate. Hindi ko ipinagtatanggol si Senator JB Ejercito dahil sinusuportahan ko siya. Kung hindi, sa tingin ko lamang tama rin naman yung ginagawa niya. Kaya wala tayo dapat maging pagtatalo doon. Maayos kami nag-usap ni Madam Pebbles Talaquera. At patuloy niya, ginawa. Tinira niya na naman si Senator JB Ejercito kagabi. 'Di ba? At okay lang naman sa akin yun. Karapatan natin yun. Nasa demokrasya tayong bansa. Ang problema sa mga tatanga-tangang tao, kapag ka tinitira yung idolo natin o yung sinusuportahan natin, hindi na natin kaagad bibigyan ng pagkakataon yung tumitira dito. No? Wala tayong pinagkaiba sa mga tatanga-tangang Duterte supporter kung isasarado natin ang ating isipan. After all, ang mga konstruktibong kritisismo, tinatanggap po yan dapat ng bawat individual. No other than the President and his son, Congressman Sandro Marcos, sinabi niya sa atin noon pa na welcome sa kanila ang konstruktibong kritisismo. Kung sa tingin nyo naman, hindi ito konstruktibong kritisismo, karapatan nyo pa rin yan, nasa demokrasya po tayo. Ito ang sinabi ni Pebbles Talaquera kahapon. Magkakasunod na posting po ito. Pero karapatan niya yan. May issue yata si JB. At siya po ang nagpangalan dito Hindi pinangalanan ng NBI ito nor mainstream media. Pero dahil publicly available ang post na ito, babasahin na natin kung sino yung sinasabing Chinese. May issue yata si JB at yung Lawrence Tan na sinasabing nasa KTV nung nag-raid ang NBI. Kaya ako, ang tanong ko lang mga tol, kinakampihan ko ang NBI sa puntong ito. Pero nagtataka lang ako dito kay Mr. Tan kung totoo man ang balita na itong inihayag ni Pebbles Talaquera na siya marahil yung tao doon, bakit siya nagpunta doon sa lugar na yon? Kasi ganito yan mga tol yung lugar ay hindi naman talaga pansinin sa harapan ng publiko. In fact,
nanggaling mismo yan kay Attorney Melvin Matibag hindi pansinin yung lugar. Ibig sabihin, kung ikaw hindi mo alam kung ano ang meron doon, hindi mo maiisip na yon ay ganon. Ibig sabihin, kapag pumasok ka doon, alam mo ang nature ng nangyayari sa loob. Pero syempre, given the statement of the NBI, maaaring umiinom lamang itong si Mr. Tan, kung siya talaga yan sa loob, kaya hindi po siya hinuli at pinalaya. Dahil hindi naman ibig sabihin nandoon ka, umiinom ka, at timano kasabwat ka na kagad, liable ka na kagad for trafficking in person. At maaaring ganon yung nangyari dito. Pero ano ang issue ba ni Senator JB as reflected dito po sa balita? Mukhang merong hindi po pagkakasunduan ang dalawang individual. Si Senator JB Ejercito at ang di umano'y pinangalanan dito ni Pebbles Talaquera na Lawrence Tan. No? Sa balita po kasi dito, last 2024, nakalagay ang mga sumusunod. Senator JB Ejercito is threatening legal action against the Wakwak Golf and Country Club Board. O ganon ka-impluensya ito, Wakwak Golf and Country Club Board, led by businessman Lawrence Tan, for allegedly pressing him out of meetings. And blah blah blah. In short mga tol, ang punto ni Pebbles Talaquera dito ay dahil may issue si JB kay Lawrence Tan, kaya ngayon parang hinahalungkat ni JB Ejercito yung sitwasyon. Hindi ko alam kung personal motive yan. Pero sa explanation sa akin ni Senator JB Ejercito, no, sinasabi niya rito na dapat pantay ang pagtingin, no? Walang mayaman, walang mahirap. Ang haba ng thread ng conversation namin mga tol, no? Ngayon, kung sinasabi nung Eddie De Mesa na ako'y aso ni Senator JB Ejercito, hindi ganito magiging approach ko. Antimano, ipagtatanggol ko si Senator JB. Pero hindi, binabalansi ko ang sitwasyon sapagkat naniniwala ako na tama ang ginawa ng NBI. Pero hindi ko rin naman pwedeng pigilan ang independent mandate ng isang senador at ng isang ombudsman. Wala tayong magagawa kung nanaisin nilang imbestigahan yan. No, tayo po ay mga Pilipinong sumusuporta sa gobyerno, bahagi ng gobyerno ang lehislatibo, bahagi ng gobyerno ang ombudsman. Ngayon, kung magiging bias tayo para sa isa, karapatan po ninyo yan. Pero mas pinipili kong gumitna dito. No? At babalik ko sa inyo muli yung sinabi ko kanina, kung wala namang problema ang NBI, although medyo makakaantala ito sa kanilang trabaho, pero makakatulong pa ito sa popularity nila. Lalong-lalo na kay Attorney Melvin Matibag, after due course, after due investigation, lalabas, maayos naman pala ang naging trabaho ng NBI katulad nung sinasabi nila. Congratulations for a job well done. Di ba? Pabor na pabor pa yon sa NBI. Ang problema kasi tinitingnan kagad natin ng negatibo tuloy po natin ang balita. Dito na sasabihin sa ombudsman, sasabihin na papaimbestigahan ng Senado. At again, karapatan nyo yan. Wala po akong magagawa dyan. Hindi ko naman kayo pinipilit na paniwalaan ang mga sinasabi ko dito Pero wag kayong maging judgmental katulad ng isang tatanga-tangang Eddie De Mesa na dahil lamang sinasabi ko yung pumapagit na ako, aso na ako kagad ni JB Ejercito. Anak ng teteng talaga. Ang mga ganong pag-uugali, tatanga-tangang Duterte supporters yun. Ayokong isipin na tatanga-tangang DDS yung isang nanonood sa atin kanina. And I hope kayo mga tol, hindi kayo katulad ng mga tatanga-tangang Duterte supporter na isang track lang ang isipan. Pagka pinaniwalaan na ito, hindi na kagad ititingnan yung kabilang side. No? At sa parte na ito, merong side story Alam niyo, hindi naman kina Ombudsman Boying Remulla nang galing ito. Kung papanoorin nyo mismo yung replay ng executive session sa isang co-host nila, binrote out ng co-host sa executive session kay Ombudsman Boying Remulla at kay Senator JB Ejercito, kaya nakapag-side comment sila. Ano magiging aksyon ng ombudsman? May issue. In fact, inamplify pa yan ni Attorney Jesus Palsis na pinapalakpakan nyo kahapon dahil pakiramdam ninyo, tinalo niya si Attorney Randolph Libayan, ang isang di umano'y DDS lawyer. Di ba? Inamplify yon ni Attorney Jesus Palsis sa kanyang post
na may pa-tweety bird, nakalagay doon sa comment section ng isang mambabasa niya na pinapaliwanag, pumuposisyon, dumidepensa sa NBI. Pero ano ang nilagay ni Attorney Jesus Palsis doon sa reply sa comments? Nakalagay doon, nakita yung sinasabing Chinese sa loob ng kwarto sa video na ipinakita ng NBI kasama ng mga babaeng sinasabing tinatraffic in person. Oh, kay Ombudsman Boying Remulla ba nanggaling yon? Hindi. Kay Attorney Jesus Palsis. Kay Senator JB Ercito ba nanggaling yon? Hindi. Kay Attorney Jesus Palsis. May screenshot ako nun. Isinend ko pa sa isang post nitong si Mr. o Agent Roland Sanchez. O, puntahan natin ha. Kasi dito mga tol, evidence-based tayo. Huwag tayo kagad magko-conclude. No? Ito si Sir Roland Sanchez. Ito ay investigador ng NBI. Meron siyang post dito na nagpapaliwanag tungkol sa dito. No? Yan, in-address niya. Kaso lang 2,000 plus comments ito eh. Pero nag-comment ako dito. Binaba ko yung screenshot ng sinasabi nitong si Attorney Jesus Palsis sa comment section. Sabi ko sa kanya, Sir Roland Sanchez, anong masasabi niyo po dito? And thus, nagkaroon na ngayon, do not know kung nakita ni Roland Sanchez yon, pero nagkaroon ng pagpapaliwanag ang NBI katulad ng binasa ko po sa inyo kanina. Kumbaga mga tol, ang nakikita ko dito, merong impormasyon ng ombudsman alangan namang i-dismiss lang nila yon. Merong sabihin na natin personal na motibo si Senator JB Ercito at merong nakitang ebidensya di umano na video na yung tao nandoon kasama ng mga kababaihang tinatraffic in person, kaya nagtatanong din siya. Maganda nga ito, magkakaroon ng transparency. Lagi tayong nagsasabi kay Sara Duterte na ipaliwanag mo. Pag kay Sara Duterte, nagkakaisa tayong ipaliwanag. Pero pagkadating sa NBI na sinusuportahan natin pare-parehas, ayaw natin pagpapaliwanagin. Hindi ganon, no? Anyway, malamang maraming magagalit sa sinasabi ko, pero nagpapakatotoo lang ako sa inyo mga tol. Itong silipin. Kanina naman naghain na rin ng resolusyon si Senator J.V. Ejercito na nagnanais na imbestigahan ang aligasyon. Dapat daw na ma-establish ang full facts ng operation, gaya ng kung paano sinuri ang mga nahuling individual, kung bakit ang iba ay di ba ito mga tol, wala tayong dapat ikatakot dito eh. Wala, comparatively speaking. Galit kayo kay Sara Duterte, di ba? Comparatively speaking. Ipaliwanag mo, Sara Duterte, kasi ito yung sinasabi ng mga ebidensya. Dinedemand natin si Sara Duterte. Tapos ngayon may nagrereklamo, ipagpalagay natin na DDS. Ipagpalagay natin DDS si JB Ercito, nagrereklamo siya ngayon. Ipagpalagay natin DDS si Ombudsman, nagrereklamo, gusto niyang paimbestigahan. Pipigilan natin dahil kakampi natin si NBI Director Melvin Matibag. Huwag ganun. Huwag tayong selective mga tol. Ang tawag kasi pagka ganun ay double standard. Ang pinupunto ko lamang sa inyo, huwag tayong maging double standard. Lagi kong sinasabi sa ating programa, kung ano ang tama at dapat doon tayo. Tama ba na paimbestigahan kung mayroong nagsusumbong na may irregularidad? Tama. Pero may mga nagsasabi, katulad ni Professor Antonio Contreras, hindi ko maunawaan itong si JB Ercito eh. Pagdating sa impeachment ni Sara Duterte, alinlangan siya. Pero pagdating dito sa ginawa ng NBI, ay gustong paimbestigahan. Posisyon na yan ni Senator JB Ercito. Di ko alam kung ano talaga dahilan niya dyan. Basta ang sinasabi ko lamang sa inyo, may issue, kaya dapat sagutin. Kung wala namang isyung pumutok, walang dapat sagutin ng NBI. At kung mayroong dapat sagutin ng NBI, pupunta yan sa proper form na gagawin nila, which I believe, walang magiging problema dahil walang ginawang issue, walang ginawang mali, rather, ang NBI dito. Wala tayong dapat ikatakot dito. No? Ngayon, kinukumpara ng ilan. Ang ginagawa daw po ng Remulla ay katulad ng ginawa kay General Torre. Magkaiba po yung sitwasyon. Magkaiba po yung sitwasyon. Malinaw po na politika ang nangyari sa sitwasyon kay General Torre. Dito, malinaw na meron pong motibo, sabihin na ninyo, personal, kasi yun ang pinalabas ni Pebbles Talaquera para kay Senator JB Ercito. Sa parte ng Ombudsman, malinaw na may impormasyon na dumating sa kanya.
Alam nga naman magbubulag-bulagan, magbibingi-bingihan si Ombudsman Boyeng Remulla. Yung mismong katabi niya doon sa executive session ang nagsasabi na ganon ang issue. Pagka ganon at hindi siya umaksyon, lalabas pa na tinotolerate ni Ombudsman Boyeng Remulla ang posibleng mali. Pero, syempre, sinasabi natin posibleng mali kasi ako personally naniniwala akong hindi gagawin yan ni NBI Director Melvin Matibag. Pero, I do not know sa ibang mga NBI personnel. Sabi ko nga sa inyo, dati po akong pulis. Kung nangyayari sa kalakaran ng pulis ang mga aregluhan, hindi rin po lingid sa harapan ng publiko, higit sa akin, na nangyayari din po yan before sa NBI. But I am hoping na sa leadership nito pong si Director Melvin Matibag, hindi na nangyayari ang mga aregluhan. Di raw nakasuhan at kung nasunod ba raw talaga ang tamang proseso. Corina, matatanda ang lampas 20 ang nakasuhan ng NBI, kabilang na nga ang mag-ina ni former Congressman Mike Defensor, habang higit 50 naman ang na-rescue sa operasyon. Corina. Ngayon, merong latest interview dyan o kahapon, kagabi, itong si Director Matibag. Ito naman ay kaugnay sa mga alegasyon nitong si Mike Defensor na pinupolitika lamang daw po siya at ang kanyang pamilya. Pero madiin po yung pinabulaanan ni Director Matibag sapagkat meron po silang matibay na ebidensya at ito po ang mga dokumento. Mga dokumentong matatagpuan sa pangangalaga po ng Securities and Exchange Commission. Marahil ito po yung mga Certificate of Corporation or Incorporation and anything relevant sa kanilang negosyo na hindi magpapasinungaling sa katotohanan na sila talaga yung nagmamay-ari. Ang kailangan na lamang i-prove ng NBI dito ay yung salitang knowingly. Kasi dapat ma-establish na alam ng mag-asawa o alam ng asawa nitong si Mike Defensor at ng kanyang anak na yung premises nila ay ginagamit sa kalakalan ng prostitution or trafficking in persons. Director, isama ko na ha, isingit ko na rin po yung mainit na issue rin simula noong Biyernes pa tungkol naman sa pagkakasangkot po ng asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor sa ni-raid na establishment. Paano po ninyo tinutugunan yung aligasyon ni Ginang Julie Defensor na ito ay isang political vendetta? Well, yun po yung depensa nila. Tingin ko po yung depensa nilang yan. It will not hold the water sa korte po or sa piskalye. Kasi malinaw po yung ebidensya. Dalawang bagay lang po yung itatanong ko kay Julie Defensor at kay Mike Defensor na rin. Meron bang nangyari na human trafficking doon sa lugar nila? At sino ba ang namamahala at may-ari ng lugar? Yon. Number one, po, meron. Pero tandaan natin sa pagpapaliwanag po ng abogado at piskal na si EJ, hindi po sapat na nagmamay-ari ka lamang ng establishment, no? Malinaw po sa batas sa kanyang pagpapaliwanag na dapat ang salitang knowingly, dapat alam ng presidente o ng sino mang may involvement diyan yung kalakaran na nangyayari, no? Pero isa yan sa mga ebidensya na makakatulong para sa pagpapatunay na may kasalanan ito pong asawa at anak ni Mike Defensor. And perhaps yung pahayag nitong si Attorney Melvin Matibag sa isang separate interview kung saan sinasabi niya na noong panahon ng halalan at ito'y tumatakbo sa pagka-mayor si Mike Defensor, ginagamit ang nabanggit na KTV Chicago para i-entertain yung mga sumusuporta sa kanya. O, tingnan natin kung yon ay sapat na rin para po masabi na even Mike Defensor knows kung ano ang nangyayari doon sa KTV, sa Chicago KTV. Ano po ba yung elemento ng human trafficking? May act. Ano po yung naging act? Recruitment. Ni-recruit po nila yung mga kababaihan. Ang tawag na po nga, hindi GRO, kundi CCA. In-upgrade na nila. Customer Care Assistance. Yun po yung tawag doon sa mga babae. Meron, anong susunod po doon? Yun yung act. Yung means naman. Ano yung means? Sinasabi po ni Mike Defensor, wala namang pilitan dyan eh.
pupapayag naman, ganyan, yun yung allegation niya. Ang nakalimutan niya po, sa human trafficking, hindi naman kailangan O katulad nung pahayag na yon ni Attorney Matibag, wala namang pilitan dyan, pumapayag naman. Ebidensya yon mga tol. Kaso lang, ipuprove ni Attorney Melvin Matibag na sinabi yon ni Mike Defensor. Kasi the moment na sinabi ni Mike Defensor na wala namang sapilitan na nangyayari dyan, pumapayag naman, that is an admission na meron talagang ganoong pangyayari sa loob ng Chicago KTV. But the burden of proving the same, syempre, nasa parte ng NBI. pilitan lang o may persahan o pananakot, kundi pwede rin may machination po o deceit na tinatawag na, halimbawa, pinangako, gusto mo bang kumita ng mas malaking kita? Kasi halimbawa, yung CCA, kung CCA ka na regular, 500 pesos a day lang. Baka gusto mo kumita ng 20,000 ngayong araw na to. So, meron pong pagkukumbinsing ganun. At pangatlo, yung purpose po, which is prostitution. Dahil ganito po nangyari, pagpasok pa lang po doon sa Chicago KTV, merong salamin na malaki, ang tawag po doon, aquarium, nakaupo, nakahilera yung mga kababaihan, at ang mapasok na customer, kakausapin po ng mamasang nung pong tinatawag na manager, at mag-aalok na. Gusto mo ba? Sino ba yung kursunada mo? O yan, sige, ganito presyo niyan. Pagkatapos magkasundo, meron pong secret door, may hagdanan, paakyat doon sa Blue Hotel na pinapamahalaan ng Sirin Development. Sabi ni Noli Wenceslao, dapat pangalanan ang lahat na nandoon sa crime scene. Kasi nandoon sila. Di naman ibig sabihin na guilty agad. Mga takusa pala sila. No? Sang-ayon ba kayo mga tol sa sinabi ni Noli Wenceslao? Dapat pangalanan ang lahat na nandoon sa crime scene. Kasi nandoon sila. Di man ibig sabihin na guilty agad. Mga takusa pala sila. I believe tama yan, ano? I do not know lang kung merong malalabag na batas kapag ka pinangalanan. Kasi meron tayong Data Privacy Act. Kung wala po kasing paglabag sa batas, katulad ng sinasabi ng NBI na meron silang pinalaya dahil sa tingin po nila hindi naman lumabag sa batas, that is very unfair naman para pangalanan sila. Lalong-lalo na, Noli, kung takusa sila. Takusa ka ba, Noli, o hindi? Corporation na ang presidente at chairman po ay si Julie Defensor. So yun po yung naging modus nila. So nagkaroon talaga ng human trafficking, di mo ba? So sinasabi niyang 2019 pa daw. Alam ko po dito sa istasyon na yan, may yung 3 pong babae na nag-interview. Sinasabi niya, 2019 ginibap na namin siya, pero tinatanong kayo, wala. O yan, another ebidensya na naman yan. Di ba? Ang daming mga sinasabi ni Director Matibag na magpo-fall as evidence. Pero syempre, claim ng NBI yan, kaya dapat sila magpatunay. Sabi ni Marlon Antalan, dapat pangalanan silang lahat. Naipaliwanag ko na kanina. Unfair naman kasi kung wala ka namang nilabag sa batas tapos papangalanan ka. Ang pangalanan dapat yung mga nahuli, no? At yung mga sangkot pa na hindi po nahuli, no? Pero kung ikaw ay wala namang paglabag sa batas, magkakaroon ng problema ang NBI, mga tol. Kasi karapatan ng tao, ng bawat Pilipino, ang kanyang data, no? Yung privacy sa kanyang data. Kaya nga may data privacy. Pwede lamang yan i-divulge kung ikaw ay lumabag sa batas. Pero kung sa tingin ng NBI, walang paglabag sa batas, hindi talaga nila papangalanan yan. In fact, hindi nga dapat mapapangalanan kung sino yung Chinese. Kaso lang pinangalanan ni Pebbles Talakere. Kaya nalaman na po natin sa public. Sapagkat meron po kaming dokumento na galing sa SEC na 2025 updated, ang presidente at chairman pa rin ng Sirin doing a business under the name and style of Blue Hotel is si Julie Defensor at ang treasurer ay si Miguel Gabriel Defensor. So, malinaw po, sila ay may kinalaman dyan at meron lang po mga dumarating na reports dito at the time na tumatakbong mayor itong nakarang election si Mike Defensor, dyan niya dinadala yung mga kapitan, yung mga kagawad, mga leader nila sa politikong lalaki para i-entertain. Oh, So diba? alam po nito. Oh, yan ha. Yan yung mga circumstantial evidence kung tawagin, no? Para i-prove na they knows kung ano yung nangyayari. They knew kung ano yung nangyayari diyan sa establishment na yan.
Ang mahirap lamang dyan, may mga ebidensya bang hawak ang NBI? Pero siguro di naman sasabihin yan ni Direktor Matibag kung wala silang hawak na ebidensya, at hindi rin naman siguro isasampa ng NBI kung sa tingin talaga nila hindi nakapaglabag sa batas ang asawa at anak nitong si Mike Defensor. Sistema. So, huwag po nilang gamitin yung politika. Oo. Nakakatakot po yung ginagawa nila na sasabihin, gumagawa ka ng illegal na gawain, sasabihin politika. Yun po yung mas nakakatakot because it gives signals to the criminals na gagawa sila ng mga krimen, pero pwede silang mag-rally, titirahin nila yung gobyerno para pag hinuli po sila ng Tama. law enforcement, sasabihin politika to kasi I'm speaking against the government. Tama. 'Di ba sinabi ko na rin yan sa inyo way before nagsasalita itong si Mike Defensor tungkol sa mga pamumulitika na yan. Yung logic kasi diyan, mga tol, ang gagawin na lang partikular ng mga corrupt na politiko, gagawa po ng kanilang illegal na aktibidad. Tapos para proteksyonan ang kanilang mga illegal na aktibidad, babanat sila sa gobyerno. Pagka sila'y nabuko, ang palalabasin na lang nila sa harapan ng publiko, pinopolitika kasi sila dahil kinikriticize nila ang gobyerno. Mas nakakatakot po yun. At alam naman si Mike Defensor, pag nung ngayon nagpapasukan yung mga history lumalabas tuloy, pati sa Paddy's Point, yung mga nahuli na prostitute noon, sinasalo niya. So, may pattern Daming po. akusasyon, ano? Huwag po nila politika. Naniniwala ba kayo, mga tol, dito sa ngayon sa sinasabi ni Direktor Matibag? Mga tol, naniniwala kayo dyan sa kanyang sinabi lang na may mga trabahante sa ganyang kalakaran ang sinasalo nitong si Mike Defensor? Paki-comment nyo nga yung inyong mga opinion tungkol dyan, mga tol. At hindi po ako ang naglagay sa pamilya niya para malagay sa ganyang sitwasyon. Nagnegosyo kayo ng ganyan, ginamit mo yung pamilya mo, ilagay mo dyan ang pangalan nila na may ginagawang illegal, pahabulin po kayo ng batas. Inareglo ba tawag doon? Pwede, no? Pwedeng inareglo. Ibig sabihin ba, umaareglo? Nagtatanong tayo, itong si Mike Defensor sa mga nakaraan na pagkakataon? Kasi sinasabi ni Direktor Matibag dito, yung ibang inareglo o kinakausap niya, napunta na dito ngayon sa di umano sa Chicago KTV. Mga aligasyong seryoso yan, mga tol, no? At tingin ko naman kung tama ang sinasabi, kung may ebidensya ang NBI, yun ang pinaguhugutan talaga ng mga sinasabi ngayon nitong si Direktor Matibag. Pangalo, pinofile namin po yung mga 54 rescued na kababaihan. Alam po ba ninyo, doon sa 54 na yun, Eto si Junski, kapwa natin pulis dati, no? Siguro Tol Junski, sir, kung sino ka man, no? Alam mo tong sinasabi at pinag-uusapan natin. Sa punto kasi ng serbisyo bilang dating pulis, alam niyo, ang PNP hindi naman perpekto na malinis. Maraming ang mga rogue PNP officials Ganon din naman sa NBI. Hindi rin malinis ang NBI. Pero dahil nga po sinusuportahan natin ang itinilaga ng ating Pangulo na si Attorney Melvin Matibag, nagtitiwala tayo sa kanya. Nung una nga, duda pa kayo kay Matibag di ba? Pinaghihinalaan nyo pa siya na DDS Tapos, parang hindi kayo sang-ayon na siya ang naitalaga bilang NBI Director. Pinrove naman sa atin ni NBI Director Matibag na mali ang ilan sa inyo. At ngayon, malamang hinahangaan nyo na siya. No? Pero sa huli, mga tol, ang pinag-uusapan po kasi natin dito, accountability. No? Lumabag sa batas itong di umano asawa at anak nitong si Mike Defensor kasama ng iba pang mga kasabwat nila, hinahanapan natin niya ng pananagutan, liability. May mga nag-i-issue sa NBI ngayon. No? Hindi naman niya nagsimula, uulitin ko lamang kay Ombudsman Boying Remulla at kay Senator J.B. Ejercito. Kay Senator J.B. Ejercito, maaaring hindi sa kanya nagsimula, kaso lang nagkaroon ng personal na motibo. Kung ang titingnan natin yung kanilang alitan noong Chinese na sinasabi na yan, wala rin tayong magagawa. Kasi kailangan nilang umaksyon. Pero siyempre, ikakatukin din natin si Senator J.B. Ejercito. Pagka ganyan, umaaksyon kayo, paano naman doon sa pagpirma ng Blue Ribbon Committee?
Bakit hindi kayo pumipirma? O makakarating naman sa kanya ito, mga tol, ang sinasabi ko. Ang punto lang natin dito, wag tayong maging double standard. Na kapag ka sinusuportahan natin, bawal i-criticize. Ang tawag po doon, panatiko. Ayoko pong maging panatiko ang mga manonood ko. No? To be honest with you, nandito po tayo for critical thinking. No? Wag po kayong maniniwala basta-basta sa sinasabi ko. At higit sa lahat, pag ang sinasabi ng vlogger ay kami lang ang panoorin ninyo, wag nyo na po yung panoorin. Kasi niloloko po kayo nun. Dito, sinasabi ko lamang sa inyo ang mga opinion ko, nagre-react tayo sa mga balita na nakabase sa paniniwala kung tama at dapat, at kung sa tingin ninyo hindi tama at dapat, karapatan nyo yan. No? Pero, I hope wag tayong magiging panatiko. Maraming salamat po sa inyong lahat mga tol. At shoutout sa 27 lamang na manonood po natin sa Facebook, pero 2,000 mahigit manonood natin sa YouTube. Maraming salamat. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, i-subscribe na rin po ito pong ating channel, at kung pwede, i-share niyo na rin po. Keep safe, see you always, and bye for now mga tol.